Mapagpalang araw mga kapalaboy, mga totoong mga hinday, kaway-kaway. Sa hapon na to, andito tayo sa salt farming ni Sir Joselito Hongko. Ayun ngayon, at we are very excited to share sa inyo kung paano ba talaga gumawa ng asin. Yan, salt water. Yan, rock salt. Okay? So ito yung tawag nito, tay. Kaway-kaway po tayo sa camera, tay. Ayan. Ito yung rock salt na traditional na paggawa ng ng asin. Natural na paggawa ng asin. So yun mga kapalaboy. Kasi may isang paraan yung pagmamining, tama po ba? Mina ng mga asin, no? So ito, tatanungin natin si Tatay Joselito kung ano ba yung step by step paano gawin itong asin. So mga kapalaboy, tanungin natin si Tatay. So Tay, ano ba yung first step sa paggawa ng asin, Tay? Ano yung preparation natin? Ang una-una, ang tubig, ihagi pa sa evaporation pan. Okay. Bali, evaporate itong tabang na tubig. Oo. Tapos, Itong water na to, Tay, galing to siya sa dagat. dagat. So itong buhayan mga kapalaboy, malapit to sa dagat. So mga ilang kilometer na lang tayo, no? Walang kilometer. So dito kasi Siguro mga 300. 200 meters. 200 meters mga kapalaboy, dagat na yan. So yan, open sea na yan dyan. So ganito, pagkatapos tayo, yung tubig natin, papasukin natin dito. Ayun. Muna ako tawag na muna tarog. Tarog, yan. So doon tayo, doon na doon na area, dalawang na area na yan. Ano tawag dyan? Kung dire, evaporation pan, bularan tawag na mo. Evaporation pond mga kapalaboy. So dyan, isi-separate natin yung salt water sa tabang na water na tubig. Tapos, anong step doon, Tay? Pagkatapos, Mga ilang days yung preparation doon, Tay? 3 days. Ang katong sa likod, 3 days na bago magamit. Okay, 3 days. Tapos, Dire ipagin. after 3 days, Pasulod. pasok natin dito. So after 3 days, Tay, ang galing doon na tubig, na separate na yung tapang sa salt water. So pure na salt water na. After that, papasokin natin sa tubig. Ito yung tubo nila. Tingnan natin mga palaboy. PVC, ito yun. Mga palaboy. Ayan. Ayan. Yan yung PVC. So papasok siya dito, Tay. Sample. Sige. Sample. Ayan, sample tayo, sample. Ayan. Buksan. Buksan. Tapos, Pag malinis na, okay. pwede na ito ipasok. Ayan. So, malinis na. Oh. Pag malinis na, ipapasok natin. Hindi Ito. pwede kasi Hindi natin pwede ilagay dito mga kapalaboy kasi malapit na sila mag-harvest. Baka masasayang, matutunaw ulit, no? So, yan. So, after dito tayo, after 3 days na preparation, dilarga natin dito, papasok dito sa, dito, no? Yung, parang kahon-kahon tayo, no? Tawag, no? salt bed. Salt bed ang tawag dito. Tayo, ano yung composition dito sa ilalim? Bricks ba to? Itong bricks? Ito bricks ang Okay. sa ilalim, ang masa buhangin sa dagat. Okay. Sa ambon sa dagat. Ay, yung pinong buhangin. Bunbun. Basta daw pulbos na siya. Oo, yun, oh. Yung mapino masyado na buhangin, tapos yun ang imimix natin sa semento. So yun sa bed, sa ilalim Walang talaga. simento. Wala Buhangin simento. lang at bunbun, tapos bricks. Ayun, so tatlong stage. So buhangin, bunbon, tsaka yung bricks. So ito na yung sa taas niya, no? So dito na natin i-prepare yung salt natin, Tay. Ayun, so ito na yung mga palaboy, yung salt nila na harvest, no? Tapos na, Tay, finished product na to. So, ganito tayo mangyayari. Pagkatapos natin papasokin dito, gaano kataas yung level ng tubig, Tay, na papasokin sa bawat ng itong box. Mga lang, siguro kasi sa Mga ilang inches yun, Tay? Tingin mo? Mga nasa 1 inch o half lang siguro. half inches mga palaboy sa bawat nito. Tay, ito ano sukat nitong nitong 14 by 14 square. box nyo? 14 by 14. 14 feet square. 14 feet. So square talaga siya, 14 feet, no? Talaga siya, corner. So yan mga palaboy, mga ilang Tay, mga ilang square to lahat ito? 43. 43 na square mga palaboy. So mamaya, be excited, pag-uusapan natin mamaya kung magkano ang gagastusin at kikitain dito sa salt farming. So yan, Tay, after nitong pagpapapasok natin dito, Tay, sa mga sa mga kahon-kahon,
Ano pong mangyayari tayo? Ilang days po ang paghihintay natin bago natin ano yung salt natin makuha? Sa umpisa siguro mga 3 to 4 days. Sa Pero pag makaumpisa ka na, Oo. araw-araw na ang harvest. So ang pagpapalagay ng tubig dito tayo, after di ba 3 days galing doon. Pag papasok ng tubig dito, Doon ka mag-umpisa. doon mag-umpisa. Pa... Punta dito. Oo. Ano? So binubuksan lang siya tayo. Ito, binubuksan lang. Mga palaboy. Ito. Yan. So mayroon silang salaan, no, para malinis. Oo, ito. Yan. Ganon. Yan. Yan. So ito yung traditional way na ginagawa nila, mga kapalaboy. Yan. So pag nakapasok na yung tubig tayo, Dapat doon ka mag-una. doon mag-umpisa sa dulo. So yun. So Tapos patapos dito. Hindi pwede dito. so Tapos doon ang last. Doon ang una. Oo. Dito ang last. dito ng last. So half inch na, mga kapalaboy, yung pagpaano nila ng ng tubig nito galing sa ano na nila, yung na-separate na yung na-separate na nila yung evaporation nila doon. Evaporation fan. Evaporation pad, na-separate na nila yung yung tabang na water tsaka sa salt water. So dito na salt water na lahat ito. Yun na yung magpo-produce ng salt. Tapos mga ilang days dito tayo, halimbawa half inch na, no. Ilang days siya bago siya magkaroon ng 3 to 4 days sabi mo, taba? Ang umpisa. Ang umpisa. Galing yung nagulan. Opo. Tapos pag ito araw-araw na to, pag ganito na. Ito na ang itsura. Ito araw-araw ka na mag-harvest. Araw-araw. Tingnan nyo, mga palaboy, puputi na, oh. Ito na yung sign, yan. So masarap to, eh. Maalat-alat. So ito na, mga palaboy, yan na, oh. Yan. Yan. So yan, after nito tayo, sige tayo, ano man natin tayo, try natin tayo. Paano mag-harvest tayo? Ganyan. So yan mga palaboy, yan sila tatay nyo. So ganyan yung gagawin sa pag-harvest ng asin. Yan. Ano tawag sa ano mo tayo, ginagamit mo tayo? So yun, Kami mga Ilonggo, kaipot. kaipot ang tawag sa Ilonggo, mga palaboy. Kaipot. Oh, kaipot ka lang, huwag kang bibitaw. Sa mga Ilonggo dyan, kaway-kaway. Oo. Ayan, so ganyan yung so ipunin niya sa tayo. Ipunin. Every day merong harvestin after no. So yun nga. After 3 days, so every day na si tatay nag-harvest. Tama ba tay? Oo, tama. Ayun. So sa isang araw tay, ilang ma-harvest natin tay? Sa umpisa. Sa 43 na Sa umpisa, kunti. Halimbawa, sa umpisa, kalahating kaing, kalahating bukag. Oo. Binabukasan, palagay natin. Parami siya, parami. Ayun. Hanggang steady na parami kung walang ulan. Ay yung yung pagpapatubig natin diyan tay, stay every day din o every day. Ito, every day, kada umaga. Kada umaga patubig tapos hapon harvest. Mm. Ayun, pala mabilis lang. So yung pag-start lang talaga ang mas matagal, 3 days to 4 days. Pero pag nag-start na po kayo harvest, mga palaboy, at walang ulan, yun ang pinakamaganda kasi araw-araw ka sa morning magpapapasok ka ng tubig, tama tayo? Oo. Tapos afternoon harvest ka na. Ganun ang Hapon. sa hapon harvest na. Tapos yun na tayo, no. Paano ba natin malalaman tayo na okay na yung pwede na siyang i-harvest? Ano ba yung diyan? Ito, makita mo na. Ayan, pag may puti-puti na. Puti-puti na. Ayun. So tay, sa'yo tayo ba? Mahirap ba yung pagpa-asin farming? Tingin niyo po. Mahirap. Yun, madali lang. Pag marunong ka na. Pag marunong na. Pag alam mo na yung diskarte at Yan, tips and alam mo na techniques, yung no? diskarte. Ayun. Tapos tay, itong area na to tay, yung sa asinan nyo, saan nyo nilalagay yung pag-aasin nyo tay? Ilagay sa sa bukag. Sa bukag, so yun ang Tapos, pang-harvest nyo. Katulo pa. Papatuloyin mo na. O kinabukasan, ito na sa budiga. Yun, may budiga sila doon, mga palaboy. Tingnan natin mamaya. Pero walang laman kasi naubos na kasi. Palagi naubos tayo, no? Kasi marami nag-order. So, halos everyday may pupunta kay tatay dito. Ilalagay na lang namin yung number ni tatay kung sino gusto mag-order at mag-reserve. Namin dito sa sa comment section, no? Or para makita nyo. Tapos tay, ito sa salt farming natin tay. Ano yung pinaka problema na nangyayari sa atin maliban sa sa ulan? 'Di ba ulan lang po pinaka main problem? Ulan lang. Tapos ano pa? Mayroon pa ba? Wala na. Ayun. Kalaban ulan lang eh. Ulan. So yun, mga palaboy, pinaka the best talaga sa salt farming ay dapat mainit. Ang pinakakalaban niya lang talaga ay isa lang.
ang ulan. So, pag nag-ulan, wash out lahat, tunaw lahat ang asin kasi ito, matutunaw lang siya talaga. So, pag natunaw, wash out din yung income. So, mamaya, pag-uusapan natin kung magkano yung magastos dito sa pag-start nito at kung magkano yung kikitain mo sa salt farming. So, yun tayo, ano masasabi mo tayo? Bakit nyo po napili itong salt farming? Marami pong farming, pwede fish, pwede maging shrimp, pwede maging hito, pwede magagulay, pwede naman mag-coconut farming. Marami pong pwedeng i-farm. Pero bakit salt farming po ang naisip nyo po? Kasi dito, iba ang lupa dito. Maalat. Maalat. Hindi ka pwede palagay natin gulay. Hindi silbi, iba ang So, umaayon po kayo sa area nyo po? ang area pang ano lang to. Pang dapat kung may panggastos ka, asinan lang. Asinan. Kung ipispan mo to, hindi pwede rin. Kasi iba pag doon ka na malapit sa dagat. Oo. Ito, ang lupa, maalat. Tapos, halimbawa, ipispan mo. Oo. Pag tag-init, lalong mag-alat ang tubig. Wala. Kawawa lang. So, yun may disadvantage din sa pag-fish pan, no? Ayun, mga palaboy. So, asinan na napili ni tatay. So yun narinig nyo yung bakit asinan. Kasi dahil iaakma mo sa area mo kung ano yung pwede mo ipag-farm dyan sa area mo, kung ano yung tamang ano talaga yung panananim or ano ba yung pinakamagandang farming dyan sa inyo. So bawat area mayroon talagang pinakamaganda. So dito napili tatay asin farming. So mamaya pag-uusapan natin yun kung ano ba yung mangyayari sa income dito, no. Tapos tay, anong pinaka the best na advice nyo po tayo sa mga future farmers natin at saka mga farmers pa natin? Hindi, bago sila mag-umpisa, ano nila kung ano ang dapat sa area nila. Halimbawa, kung malapit ka sa dagat, kung may panggastos ka, kung anong dapat maganda, dapat siguro una project study. Dapat tayo preparation. Oo, hindi madalos-dalos para hindi pasayang yung pera. Halimbawa dito sa amin, iba ang area dito. Dati pag walang bahay, walang mga walang mga kahoy. Kasi iba ang lupa dito eh. Maalat. Maalat. So this is the best for salt farming talaga. So yun mga palaboy, dapat sabi ni tatay, dapat may preparation, may study muna kayo kung ano ba yung pinakamagandang angkop talaga doon sa area nyo para at least hindi masayang yung pinaghirapan nyo, yung gagastusin nyo, yung effort nyo at para tuloy-tuloy din yung pagdinegosyo nyo. So yun, sana may natutunan kayo kay tatay at ganun lang pala kadali yung pagsusalt farming, no. So isi-separate lang, yung first step ay isi-separate natin yung water na tabang sa salt water. Tapos papasukin natin siya dito sa loob ng beds. Yan, meron sila ditong 43 boxes. At pag napasok na, may lalagay mo lang na tubig ay half inch lang. So bawat beds dito, no, sa bawat square. So ano yung 14 square talaga, no, exact talaga yung square nila. Tapos after 3 to 4 days, pag mainit yung panahon, pwede na mag-harvest. Tama po ba tayo? Ito na yun. Yan na. Ito ang umpisa. Yan. Pag tuloy-tuloy na ang init, parami na siya. Ayun. So mabilis lang pag talagang uminit na mainit, lalo na ngayon, April, summer na talaga at mag-start na yung init. So hopefully marami silang harvest at marami din silang magkakaroon ng support sa family nila, sa buhay-buhay nila. So yun, after nito, 3 days, balik tayo doon. After 3 days niya, pagka harvest na start, so kinabukasan, pwede na ulit sila magpatubig. Early in the morning, papasok ng tubig, tama tayo. Happy ulit. Tapos pagkahapon, harvest na naman. So yun na, tuloy-tuloy na yung harvest. Ang pinaka-problem lang, main problem lang talaga dito sa salt farming ay ang ulan, waterfall. So ang pag ulan, no, ang rainfall. So yun. So yun lang pala, isa lang. So ang gagawin mo dito talaga ay dapat mag-pray ka na hindi uulan. Pero dito sa area ng Jansan kasi medyo mainit dito. So marami kasing farming dito, palipaikot, no. So ayan.
Tay, maraming salamat sa iyo. Salute po sa inyo, Tay. Sa isa po kayong farmer hero, farmer expert mula dito sa Procasinan, no? Asinan. Barangay Buayan. Oo. General Santos City, mga kapalaboy. So, Tay, kaway-kaway tayo dyan, Tay. Ayan, mapagpalang araw sa inyong lahat at please don't forget to subscribe our channel and click the notification bell. Pati na yun yung isang channel natin, yung Traveling Boss. Doon nyo po masashare yung story ng mga farmers hero natin, kung paano nag-start at saka paano nila na-sustain yung pagiging farmer hero nila. So yun mga palaboy, kaway-kaway, mga totoo mga hinday. Ayan, kaway-kaway tayo.